kung susuriin po natin ang buong presentation ni Matthew, malinaw ang kanyang layunin. Una, ipinakita niya na ang katuparan ng lahat ng lumang tipan o lahat ng covenant sa Old Testament ay nagaganap kay Jesus. Pangalawa, ang pagdating po ng Misaya ay isang hayag na patotoo, isang bold proclamation ng katapatan ng Diyos. Kung paano niya po iniingatan ang ipinangakong binhi at kung paano naganap ang himala ng paglilihi ng isang birhen. Pangatlo, ang pagdating ng mga hintil upang sumamba, mga magays, ay patunay na ang kaligtasang dala ng Mesaya ay hindi nakatali sa physical lineage, kundi sa tipan ng Diyos. Pang-apat, and this one is heavy at dapat magkaroon tayo ng reflection about this. Ang Mesaya ay ang magdadala ng tunay at ganap na pag-ibig. Paano po? Hindi po katakataka na si Mateo ay gumamit ng mahigit kumulang 48 quotations. Gumamit siya ng 48 Old Testament quotation referring to Christ as the Messiah King. Bakit niya tayo ginawa? Dahil siya po ay isang Hudyo na umaasa sa pagdating ng Messiah na ipinangako mula pa sa lumang tipan. So gumamit siya ng 48 Old Testament quotation para bigyan ng emphasis na si Christ, na si Jesus Christ yung Messiah. Subalit, hindi naman lingid sa ating kaalaman na si Mateo, isa sa 12, ay isang maniningil ng buwis na kinamumuhian ng kapwa niya Hudyo? Alam natin yon. Ang isang maniningil ng buwis ay ka-level ng mga prostitute at mga sinners. Ganon kababa ang tingin sa kanya. Sa normal na kalagayan, kapag may tao pong galit sa atin, namumuhi sa atin, ang maaari nating ibalik ay 2 ulit na ganon. Hindi naman tayo papayag sa ating natural na kalagayan. Nasasaktan tayo at di tayo makakaganti at gusto natin yung ganti natin mas matindi. Subalit dito natin makikita, si Mateo po ay sumulat para sa mga Hudyo, mga taong ayaw sa kanya. At ang purpose ng kanyang pagsulat ay upang ipahayag ang kaligtasang kanyang tinanggap kay Jesus. At ito mismo po ang diwa ng Pasko. Ang Diyos sa tapat sa kanyang pangako, dumarating upang iligtas ang kanyang bayan, Hudyo man o Hintil, sa pamamagitan ni Kristo. Lahat ay makasalanan, lahat ay nararapat lamang kamuhian. Subalit ang katotohanan tungkol kay Jesus ang magdadala sa tunay na transformation para sa mga totoong sumasamba sa tunay na hari. Ito ay magdudulot sa atin ng tunay na pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Ang totoong naunawaan ng Pasko, gaano man kagalit sa kanyang tao, gusto niyang share ng gospel. Look at your Bibles, 1 John chapter 4 verse 9. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Paano in-express ng Diyos yung kanyang love? He sent His Son in order for us to what? To have life. At lahat ng binuhay ng Diyos, ito din yung nanaisin sa mga taong hostile sa Kanya because meron siyang pananaw na higit sa hostility towards Him. Alam niya na kaya may hostility towards Him is because sa sinful nature ng mga taong gumagawa nito sa Kanya. Dito natin makikita, si Mateo ay sumulat sa mga Hudyo upang ipahayag na ang kaligtasan na kanyang tinanggap kay Jesus ay malinaw. Ang haring hinahanap ng mga bansa, si Jesus, ay palaging nahahayag sa buhay ng mga taong naliwanagan ng bituin ng mabuting balita patungo sa paanan ng krus ni Jesus. Tulad ba ng mga magay, nakita ba natin yung liwanag patungo sa paanan ng krus ni Kristo sa pamamagitan ng mabuting balita? Dinala ba tayo ng mabuting balita sa paanan ng krus ni Jesus upang magsisi? Hindi ito matatagpuan ng mga nasa sanlibutan. Subalit, ang mga nakakasumpong nito ay magiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong tulad natin nung una.
hindi ka mahal-mahal at hindi marunong magmahal sacrificially. And even ourselves, hindi natin kayang mahalin in our natural capacity. Sa kabilang dako, meron namang mga Herodes. Sino nga ba si Herodes? Isang huwad na hari. Siya'y punong-puno ng takot. Hindi dahil kulang siya ng kapangyarihan, kundi dahil alam niyang ang pagsilang ng tunay na hari ay nangangahulugan ng pagkatapos ng kanyang huwad na paghahari. Ang tunay na hari ay laging banta sa mga kahariang tinatayo sa kasinungalingan, karahasan, at sariling interes. Kaya imbis na sumamba, si Herodes ay nagplano ng destruction sapagkat ang pusong kumakapit sa kapangyarihan ay laging laban sa authority ng Diyos. Dito po nagiging personal yung text. Ang tanong sa Matthew chapter 2 ay hindi lamang kung sino ang sinilang na hari ng mga Hudyo, kung hindi sino nagahari sa ating mga puso ngayon. Kapag si Kristo ang tunay na hari ng buhay natin, katulad ng ating confession, hindi lahat ng nasa loob natin ay magagalak. Kasi may mga Herodes pa rin sa ating mga puso na patuloy na nag-aalsa, pagmamataas, paghahangad ng kontrol. Gusto natin magkaroon ng sariling pamumuno sa lahat ng bagay. And we question God. Why God? Pag hindi ayon sa ating kagustuhan ng mga nangyayari. Kaya ang tanong ay hindi talaga maiiwasan. Ipinapadala ba ng Diyos ang maningning na mensahe na mabuting balita ni Jesus sa iyo upang siya ay iyong sambahin? O ikaw ang umahanap sa Kanya upang mapanatili mo ang sarili mong trono at masabi mo sa sarili mo na ikaw ang gumawa ng paraan para sa iyong kaligtasan. Sapagkat ang parehong paghahanap ay maaaring magmukhang relihiyoso, ngunit iisa lamang po doon ang nagtatapos sa tunay na pagsamba. Yung alam niyang kinaawaan lamang siya, kaya siya nakakapagsamba sa Diyos. Si Herod, may trono, ngunit wala siyang kapayapaan. Tinatawag siyang hari ng mga Hudyo. Ngunit nang marinig niyang tungkol sa kapanganakan ng tunay na hari, siya ay nabagabag, siya ay naligalig. Ang parehong balita na nagdala ng kagalakan sa mga magay ay nagdala naman ng takot sa kanya. Ang pusong kapit sa makamundong pangako, makamundong kapangyarihan, ay hindi kailanman tatanggap ng paghahari ni Kristo. Nakita din natin sa narrative ang mga punong pari at mga eskriba. Alam nila ang kasulatan, kaya nilang banggitin yung propesiya at tukuyin kung ano at saan yung tamang lugar. Ngunit ang kaalamang hindi binago ang puso ay nananatiling kaalaman lamang. Hindi sila naglakbay patungo sa Bethlehem, hindi sila lumuhod, wala nga silang desire na sambahin itong hari na ito. Ang kanilang tamang sagot ay hindi na uwi sa tamang tugon. Makikita pa nga natin na umayon sila kay Herod, na maging sariling kaanak ay handang ipapatay sa takot na maging rival niya sa kapangyarihan. Ipinapakita po ng Matthew chapter 2 na hindi sapat ang kaalaman kung hindi kikilos ang biyaya ng Diyos. Ang tunay na pagsamba ay hindi bunga ng katalinuhan, ng posisyon o religious privilege, kung hindi ng pusong binuhay at inakay ng Diyos patungo kay Kristo. Wala pong neutral na tugon sa hari. Ang ilan ay lalapit at sasamba at ang ilan ay lalaban. Dalawa lang yun. Ang ilan ay mananatiling may alam, ngunit walang pagbabago. Ang tanong ay hindi po kung gaano karaming ang alam nating information at trivia tungkol kay Jesus, sa kapanganakan ni Jesus, sa Reformed Theology, sa Christian Confession. It is not the issue here. Ang issue po dito, kung tayo ba'y inilapit ng Diyos sa Kanya upang lumuhod at sumamba. Bakit? Dahil ang paglapit ng Diyos kay Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng mabuting balita ng kaligtasan ay ang simula ng tunay na karunungan na magbubunga ng tunay na pagsamba, kapakumbabaan, ganap na pagkisisi, at tunay na espiritual na paglago. Kung ang pagdating ng hari na inaantay ng lahat ng nations ay sineselebrate natin sa season na ito, anong tunay na relevance nito sa atin?
Hindi po sapat ang external religiosity. Hindi po sapat na magpatayo tayo ng malalaking temples o pagiging active sa religious activities. Pero malinaw sa scripture, pwedeng very religious ang isang tao, pero hostile pa rin yung puso niya sa tunay na hari. Hindi rin po sapat ang knowledge about celebration. Kasi, even unbelievers can celebrate Christmas. Meron silang awareness, meron silang tradition, pero ayon po sa scripture, ang natural heart is dead in sin. Walang kakayahang sumamba sa hari apart from the sovereign grace of God. Ang tamang response po sa pagdating ng hari ay hindi po self-produced. Worship, preparation, at faith are not human achievements. They are fruit of grace. Kung may tunay na pagsamba, iyon ay dahil ang Diyos mismo ang kumikilos. He regenerates the heart. He granted repentance and faith. He keeps, He secures, He assures His people habang naghihintay sila ng second coming ni Kristo. So ang question po is not simply, handa ba ako ngayong Christmas? May handa ba kami ngayong Christmas? Handa ba ang aking puso ngayong Christmas? Hindi po yun ang question. Ang question is this: has the King already conquered my heart? Why is that so important? Lalo na sa Christmas season, na magkaroon tayo ng reflection, has the King already conquered my heart? This is the reason. Because the same King who came in humility will return in glory. At dapat maunawaan natin na ang pagbabalik niya ay upang tuparin completely yung kanyang pangako sa kanyang covenant people. Yung mga taong effectually called and preserved by His Spirit, they will surely persevere in worship. Listen, they will surely persevere in worship. Bibigyan sila ng hope, ng faith, hanggang wakas. It's either ng kawakasan ng buhay nila o kawakasan ng sanlibutan ito, pananatilihin sila ng Diyos sa iglesia.